Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Welcome po sa aking channel, Ode Alteram Partem, Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ano po ba yung ating topic ngayon? Post natin yung constitutional obstructing constitutional remedy. So babasahin ko po yung content dito pero bago iyan, ipopost ko muna ito ha. Pakibasa nyo po. Okay. Puntahan ko muna kasi ang naging issue sa mga ilang araw na ito, in particular doon sa mga nag-file ng impeachment complaint doon sa House of Representatives, in particular doon sa Office of the Secretary General ng House. Ngayon ang nangyari dahil sa yung balita nasa abroad itong si OSG at meron siya diyang naiwan sa office niya is yung deputy. According naman sa iba pa, sa ibang mga sources natin tulad yan sa shout out or credit to Attorney Respicio, with regards doon sa ruling ng Supreme Court, yung nag-file ng complaint, yun na raw yun yung proceeding base sa ruling ng Supreme Court. Kaso lang ganito, kasi hindi na raw tatanggapin ng House Justice Committee yung ini-complaint pa na pa-file kasunod doon ng nauna kasi may naunang na-file na impeachment complaint at yun na daw yung i-cater nila. So with regards naman sa procedure, sa Article 11, Section 3, Paragraph 5, ang nakalagay naman doon, proceeding or impeachment proceeding. So may mga tanong ako na pinapollow up din dyan with regards sa impeachment proceeding, kung yung file ba na complaint is considered or is a filed complaint constitute a constitutional an impeachment proceeding. Kung file pa lang naman ng complaint, it does not constitute a proceeding kasi file pa ng complaint yun Kasi sa pag-file ng complaint, meron siyang endorsement pa iyan ng kahit isa, at least one representative doon sa complaint forward sa House Judiciary Committee or Justice Committee at gagawa ng report iyan within the 10 from the time na na-submit, from the time na session para po i-desisyonan or gawa ng report. So since yung House ngayon hindi pa nag-resume yung kanilang session kasi ang resumption of session the House of Representatives is January 26, this coming Monday. So aabangan po natin. Ngayon, ang tanong ko naman kasi dito, particular doon sa yung patungkol dito sa yung topic ko patungkol doon sa tinatawag na constitutional obstruction of constitutional remedy. So nakasaad naman yun sa Article 11, Section 2 and 3 or una Section 1, mga impeachable officers. Di po ba? Nakasaad po yan dyan So who are those impeachable officers? I-review lang natin. The President, Vice President, the Supreme Court Justices, Ombudsman, and the Constitutional Commission, which are Civil Service, CSC, Commission or Commissioner. The COA, Commission on Audit, sino ba yung may hawak niyan? Yung head ng COA. At yung head ng COMELEC, which is the chairman ng COMELEC is Attorney George Garcia. So, those are impeachable officers. Ngayon, doon sa pinafile na complaint, dapat sa OSG, sa isang ministerial duty ng isang OSG dyan sa House, ito po ang context ng kanyang trabaho. As of January 2026, the refusal of the OSG to accept complaints due to the absence of the official or other justifications has been cited as a violation of this ministerial duty. Okay? And obstructing a constitutional remedy. So dalawa pala yung pwedeng isang pang violation doon sa ginawa ng
OSG na una wala siya at hindi tinanggap ng kanyang opisina. So a mere na reason na nasa abroad ka, it does not justify or protect you from negligence of duty or the so-called na violation ng ministerial duty and obstructing a constitutional remedy. So ano nga yun yung constitutional remedy? Yun nga yung sinasabi sa Article 11 of the Constitution na wherein yung mga impeachable officers na yan dapat gumawa ng kanilang trabaho or kanilang mandato. Okay? May mga immunity naman yun sila pero it does not it does not make them immune sa mga violations na nakasaad sa Constitution and other related laws pa. So again, ito na-post ko naman dito yung source sa sa source ko with regards sa obstruction of constitutional remedy. So bahala na sila diyan kasi ang ayon sa mga latest na balita, tulad yan nung nakaraan lang, lately lang o kahapon, may mga nag-file hindi sila tinanggap. Ngayon, isa lang question ko doon kasi actually marami akong tanong Opo, marami akong tanong. Kasi ano ba yung proceedings? So ganun yun Di po ba? Is the filed complaint a proceeding? I think it's not. Kasi a filed complaint yan it's not yet proceeding. Ano ba yung proceeding? Ito hanapin natin yung proceeding. May mga na-post na ako dito An impeachment proceeding is a formal constitutional process where a legislative body initiates charges of serious misconduct, treason, bribery, or high crimes against a high-ranking public official. It is a political rather than criminal process designed to remove officials from office. Impeachment proceedings purpose to protect public's trust by removing officials deemed unfit. So hindi ko makita dito kung yung complaint na na-file is already a proceeding. Complaint pa lang yan Di po ba? Dapat kasi lahat ng complaint tatanggapin yan and let the Justice Committee of the House collate, decide on make a report and make a report yung merit ng complaint. Di po ba? Hindi naman nakasaad kasi doon sa may Article 11, Section 3, Paragraph 5, na yung complaint is already, it does not clearly define na yung filed complaint is a proceeding. Hindi ho ganun. Basahin nyo na lang naka-post naman. Hindi ho ganun So, one of the constitutional process, una, is may mag-initiate ng complaint. Either a citizen or a legislative, one of the representative dyan sa House. So, pag meron may nag-initiate or may nag-file ng complaint, kailangan din doon at least one endorsement. Di po ba? One endorsement ng House. So, therefore, halimbawa, kung ang nag-file ng complaint is one representative, kailangan niya rin ng isa pang representative para mag-endorse. Ganon siguro ang kalakaran niyan kasi yan ang proseso Kasi kung may complaint man, kailangan may mag-i-endorse pa. Ganon siguro. I do not know kung yung nag-file halimbawa ng complaint is member of the House or representative. Hindi ko alam kung kinakailan pa ng endorsement pa ng ng tawag nito ng isang congressman. Paano halimbawa yan kung civilian, edi kailangan endorsement. Paano kung congressman, diretso na ba yon? So hindi nakasaad na ganun Pero yung nakasaad, basta may file na complaint, kailangan ng endorsement ng isang at least one representative. Yan kasi ang method yung sa House rules nila. And under sa Article 11 of the Constitution, the sui generis and the sole authority or the sole power ng Congress is to process the impeachment. Sila lang yung may karapatan niya na bukod tangi sila na sila yung mag-process. So balikan ko muna ito si Office of the Secretary General dahil nga yung pag-abroad niya hindi na allow na matanggap yung iba pang complaint.
following doon sa mas nauna pa. So, again, ito naman akin, hindi naman ako nagsasabi na nagmamagaling pa sa Supreme Court kasi may ruling na sila dyan eh. Pero ang grounds nila doon, based on the rulings, is Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1997 Philippine Constitution. Eh, ang nakalagay naman kasi malinaw doon eh, impeachment proceeding. Di po ba? Yun po yung pinaka-precise doon, impeachment proceeding. So, ang tanong ko lang man kasi dito, may pinost na kasi akong tanong doon sa mas nauna kahapon pa. Ito po. Ito ang tanong ko. Tanong lang po, number 1, is an impeachment complaint constitute an impeachment proceeding? Number 2, is an impeachment complaint together with an endorsement by at least one representative constitute an impeachment proceeding? Hindi pa yata eh. Number 3, is an impeachment complaint together with an endorsement and received by the Secretary General constitute an impeachment proceeding? Hindi pa yata yan. Hindi pa rin eh. Number 4, is an impeachment complaint together with an endorsement received by the OSG submitted to the House Judiciary Committee to make a report constitute impeachment proceeding? Hindi pa. Number 5, is an impeachment complaint with an endorsement received by the OSG submitted to the House Judiciary Committee for report to be debated in the House for 1/3 vote for article of impeachment within 60 session days constitute impeachment proceeding? Ayan. Pwede na siguro yan. Pero ang sa akin lang, sa nagpa-file ng complaint, it does not cover kung it is not clearly stated by paragraph 5 of the Article 11, Section 3 ng Constitution na yung file na complaint ay proceeding. So dapat tanggapin talaga iyon. Kasi ito ay ministerial duty. Nalakalagay naman, na post ko na rito. Yan. Ito ministerial duty is an act or duty is one which an officer or tribunal performs a given state of facts, a prescribed manners, authority without a prescribed manner in obedience to the mandate of legal authority, without regarding to or the exercise of his own judgment upon propriety of the act done. Discretionary if the law imposes a duty upon a public officer and given him the right to decide how or when the duty shall be performed, such duty is discretionary. Ano yung ministerial duty naman? Ito naman ang sabi. The duty is ministerial only when the discharge of the same requires neither the exercise of official discretion or judgment. Ibig sabihin pala ministerial duty, hindi ka pwedeng mag-decide. Yun ang nabasa natin ng mga nakaraan pa, ayon sa batas, hindi mo pwedeng ikaw yung mag-assess, you cannot bar, you cannot deny, you cannot obstruct, di po ba? Pag hindi mo tinanggap halimbawa yung ministerial, yung impeachment complaint na iyan, violation iyan, again, ang sinasabi ng batas, it's a violation of a ministerial duty and a violation of violation of the constitutional remedy. Ganon po yan. Kasi yung impeachment is for constitutional remedy to remove an erring impeachable officer. Ganon po. So malinaw po tayo dyan Ang akin lang naman, kasi meron pa dito sinasabi sa yung general record, yung number, GR number 279353. Yan. House impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte barred by 1 year. So basahin nyo na lang yung content. Pero ito, may tanong lang naman ako Na-post ko na sa aking pin-post doon sa Facebook or dito sa Facebook. Nandun po yung mga tanong ko. Sinama ko na doon, nabasa ko naman kanina sa inyo yung 1, 2, 3, 4, 5. Pero meron pa yon 6, 7, tapos meron pa 8. Tapos ang karugtong nito is, what is an impeachment proceeding? Stated in Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Tanong ko, precisely
B. Legally. C. Rightfully states. So, yun lang naman po ang akin. Kasi kung yung maging basihan ng iba, gaya ng ibang abogado, hindi ko lang banggitin dito. Una, hindi man ako abogado, no? At saka hindi ako nagmamagaling. Ang akin lang ho, yung sinasabi ng konstitusyon, hindi ko man ito interpretation. Ang sinasabi ng konstitusyon, again, Article 11, Section 3, Paragraph 5, impeachment proceeding. Ano po yung paragraph 5 na yan ng Article 11? Saglit Naka-pin-post na rito, naka-post na rin. Saglit lang po basahin ko lang. Ito. Paragraph 5. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Again, impeachment proceeding. So ano bang impeachment proceeding? Yun lang po yung aking tanong. Kasi impeachment proceeding is a constitutional remedy po iyan para tanggalin yung isang public official or impeachable officer. So what are who are those impeachable officer? Sabi naman ng batas, impeachable officers in the Philippines are high-ranking officials who can be removed from office for specific offenses like treason, bribery, graft, including the Vice President, Supreme Court Justices, members of the Constitutional Commission, CSC. Again, those are the impeachable officers. Again, ulitin ko, impeachable officers, President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission. Those are Civil Service Commission, sigurado commissioner ito, CSC, no? Civil Service Commission, sigurado commissioner yung head nito. Tapos Commission on Election, yan, COMELEC chairman, chairman. Tapos Commission on Audit, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, yung head ng audit ng Commission on Audit. Tapos ito si Ombudsman. And then grounds for impeachment shall be removed for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trusts. So yun lang yun. Again, the impeachment process, a verified complaint is filed in the House of Representatives either by a member or a citizen endorsed by a member. At least one member. So yun lang po yung akin. So sana na-providean ko kayo ng tanong or ng sagot doon sa aking topic ngayon na obstructing a constitutional remedy. In particular, sino? Si OSG. Malinaw ho iyan na i-deny nila yung mga nag-file ng complaint, ng impeachment complaint doon sa House. Bakit dininay nila? Ang dahilan una, nasa abroad siya. Katwiran po ba iyan? Dahilan po ba iyan? Part of the ministerial duty, hindi mo pwedeng dahilan iyan. Again, that is a violation of the ministerial duty. Hindi naman ako nagmamagaling dito. Ayun po yung sabi ng batas, hindi ko po sabi iyon. Hindi ko po gawa-gawa. Yun po yun ang sinasabi ng batas. It is a violation of the ministerial duty. Ngayon, meron ng mga officers din doon, ay nagkasunod-sunod din ho sila. Sunod-sunod din ho sila yon kung merong pupunaan noon. Sigurado kung yung Secretary General, Ministerial Duty, Deputy niya, ganun din yun, Ministerial Duty din yun, sigurado lahat yan sila. Kasi pag wala yung tao dyan, yung function ng isang opisina, yung mission ng isang opisina ng isang gobyerno ay hindi ho nagbabago iyan. Mission and function, that is the core duty, that is the core function of an office. Yung tao, pag tinanggal, tuloy pa rin ho yan, papalitan lang ho iyan. Ganun lang ho. So, antayin na lang ho natin by January 26, this coming Monday, meron pa ho yung sinasabi na House Judiciary Committee. Kasi pag once mag-start ho yung session, pag bumalik ho yung session, in effect na po dyan yung bilang na sinasabing 10 days for the House Judiciary Committee to act on those complaints filed, to make a report. Para po yan, paglabas ho ng report, magkakaroon sila ng plenary, isasubmit nila yan doon, at pagdidebatehan o yan ng lahat ng mga congressman o ng representative, at magkaroon sila dapat ng come up sila ng articles of impeachment. Yun yung complaint na sinasabi. The articles of impeachment will state o constitute
ng lahat ng sinasabing violation doon. Ano yun? Isa, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, treason, other high crimes, and betrayal of public trust. Na-memorize ko na. So, yun dapat ang kasama doon sa gagawin nilang articles of impeachment. Yun yung kailangan doon, 1/3 vote. After nyan, meron pa yung 10 days kasi sa 10 days na yan, meron pa yung sinasabi na baka i-override pa nila. Baka halimbawa, siguro baka merong kulang, baka kung ano pang dapat nilang gawin. So, ganun yun siya. But then, balikan ko ulit bago ko ituloy kasi akit pa ng Senate yan, ano? So, dapat doon sa final na complaint, dapat i-consolidate nila, ikunin nila lahat yon. Tapos titingnan nila kung alin doon yung talagang may sustansya. Ganun ho iyan. Kasi lahat ho ng complaint, naghahanap po iyan ng constitutional remedy. And the Office of the Solicitor General does not have the authority na mag-deny ng mga complaints na iyan. Also, the Judiciary Committee, it does not state sa Judiciary Committee na pigilan nila iyan. Kaya nga nandiyan kayo para titimbangin nyo lahat ng mga complaint. So, ganun lang ho siya. Yun ang nakasabi sa Constitution eh. Kasi ang sabi naman, halimbawa, justify ninyo halimbawa, sabi nga ng Supreme Court doon, you cannot file, tawag nito, under sa Article 11, Section 3, Paragraph 5, dapat one proceedings lang. So ang tanong ko lang naman dito, kung yung file ba na complaint is a proceeding, does a filed complaint together with an endorsement by at least one representative is constitute an impeachment proceeding? Hindi. What about the Judiciary Committee? Proceedings na ba iyan? Palagay ko hindi. Kasi dapat yan, ipunin muna lahat ng complaint kasi titingnan doon yung pinakamabigat eh. Ganun ho yan. So, tinatawagan ko yung mga abogado, no? Kayo naman yung mas maalam niyan sa batas. Kasi halimbawa, pag nag-file ka ng complaint like sa criminal na lang, tinitingnan ho lagi doon yung pinakamabigat na offense, no? Sa criminal lang, hindi civil. Kahit sa civil at sa krimen, tinitingnan ho dyan yung pinakamabigat na mga offenses na. Kasi iniipon yan eh. Magkakaroon ng quotation yan halimbawa, gantuting, namaril pa siya. Anong mas mabigat doon, gantuting o yung namaril siya? Di yung namaril siya, di po ba? So yun ang titimbangin ngayon doon, yung namaril siya, ang walang habas na pamamaril. Kung nakapatay pa siya, di kaso yun, homicide pa, papatong yung homicide. Kung pumatay talaga siya with the intent to kill siya, di murder. So ganun ho siya. Gagawan lang ho ng mga reports yan, so may mga surrounding circumstances dyan. Yun po yung titimbangin niya ng House Judiciary Committee. The same is true with sa korte natin, sa revised penal code or constitutional law. So ganun din ho iyan. So sana ang aking panawagan lang dahil mas mga maalam naman kayo, ang tanong ko lang naman, does a filed complaint, does a House Judiciary Committee gagawa ng report constitute a House proceeding? O baka hindi. Kasi ang pagkaalam ko dyan, yung House proceeding, ang sole magagawa niyan is the Congress. Kung yung Kongreso, ang batayan natin, kung Congress lang ho, yung batayan sila yung may sui generis, the role of the House Judiciary Committee does not constitute a proceeding kasi part lang siya iyon eh. It's a process pa lang, it's a one step pa lang iyon. Kasi ang sinasabi doon, impeachment proceeding. So ang impeachment proceeding sa House, yun yung buong Congress na after the report. Panawagan ko lang ho, hindi naman ho ako Supreme Court Hindi naman ho ako Supreme Court. Alam ko baka nangiinsulto ako. Hindi ho. Akin lang ho sinasabi, batayan ko lang din ho is the Article 11, Section 3, Paragraph 5. Impeachment proceeding, no impeachment proceeding. So ganun lang ho. Ang tanong ko again ito, is the House Judiciary Committee report an impeachment proceeding? Question mark lang yan eh. Or is it the plenary session na kung saan magkaroon ng 1/3 vote is an impeachment proceeding? Alin ba doon sa dalawa? House Judiciary Committee na part lang yun siya or the plenary session to come up with the 1/3 vote and the articles of impeachment? So yun lang po siya. So malinaw ho iyan. The House Judiciary Committee report is not an impeachment proceeding. Hindi ko kayo inuunahan ang akin lang ho. Kasi may articles of impeachment, sinong gagawa nun? House Judiciary Committee po ba? Di po ba? Hindi. Sino pong gagawa nun? It's the whole session, it's the session, the plenary of the Congress. Yun o sila yung gagawa ng sinasabi na articles of impeachment. Yun po, isama consider siguro natin na
impeachment proceeding. Yun lang po ang akin. So ang panawagan ko lang at least sa mga lawyer, tulungan niyo rin ho kami para sa unawa, and then sa Supreme Court, baka pagpasensyahan nyo na ako ho'y nagsusumikap lang na mag-aral din ho. At yung batayan ko, hindi naman ho aking paliwanag ito. Nagtatanong lang ho naman ako. Again, sana yung mga ganitong pagpe-Facebook live ko, sa pagsusumikap, sana na-providean ko kayo ng sagot doon ng what is a constitutional, obstructing a constitutional remedy. So, balikan ko ulit doon si OSG, a violation of ministerial duty, bahala na kayo. So, nakasaad naman yan. And kung sino pa doon yung sa ibaba niya, ministerial duty din yun, sigurado din yun. Oo. So, yun lang po. So, maraming salamat sa inyo, sa aking mga viewers at sa mga followers. So, panawagan ko lang din po na bisitahin niyo po yung aking YouTube channel at nandun po yung aking lahat ng Facebook Live. In-upload ko po doon, buhat pa po nung last June of 2025. So again, sana na-providean ko kayo with regards doon kung ano yung constitutional obstruction of constitutional remedy. So bakit nga ba doon lang nag-limit muna sa Secretary General? Kasi yun lang ho yung aking topic doon sa impeachment complaint. Tapos nag-stop over doon sa Secretary General pa lang naman. Pero meron pa ho yan, mga tinatawag na obstruction of constitutional remedy. Marami pa ho kasi ang konstitusyon natin, hindi lang naman yun Article 11. Di po ba? So yun lang po yung akin. So salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo, naway nakapagbigay tayo o naunawaan natin na ating kasabay tayo ho na nagsaliksik at nakita natin yung tinatawag na distinction ng obstructing constitutional remedy, and ano po yon, yung impeachment proceeding. So yun lang po ang akin. So salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Okdang Jr. O de Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.